mga kapatid. So bago tayo tuluyang pumalaon at bago kayo muling maupo, tayo ay magbabasa. Then after nating basahin ang ating teksto, tayo ay muling dumulog sa maikling panalangin. Basahin natin sa e-sword natin, Matthew chapter 16, verse 18 to 19. Mateo 16, mga talatang 18 hanggang 19. Sabi dito, ito yung ating Panginoon na kausap si Pedro, mga kapatid. Pamilyar po tayo dito. Sabi ng Panginoon kay Peter, I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loose in heaven. Tayo saglit na manalangin muli. Hallelujah. Ama naming Diyos na banal at dakila, Ikaw po, Panginoon, ang may akda at may salita ng mga binasa namin sa umagang ito. Ikaw nawa, O Diyos, muli ang pumagitna sa aming kalagitnaan, at Ikaw po, Panginoon, ang magsalita sa umagang ito. Tulungan mo ang bawat isa sa amin sa araw na ito, na kagaya ng mga anak, hallelujah, mga disipulo o estudyante mo, Panginoon, na nangangailangan ng pagtuturo, ng pagkaunawa at kapahayagan sa araw na ito. Tulungan mo po, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Ikaw po ang magpala ng mga sandaling lilipas, at naway matanggap namin ng buong buo, Panginoon, ang mga salita mo sa umagang ito. Dalangin namin ang lahat ng ito sa mo. Hinihiling sa iyo pong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. You may be seated, mga kapatid. So magandang umaga po sa ating lahat. Sa pangalan ng ating Panginoon. Tungo na tayo sa ating PowerPoint. Dahil di ko alam kung magiging mahaba ito. So mas mainam na magamit natin ng tama ang ating oras sa pangaral at pagtuturo. Pwede ko bang gamitin yung ano natin? So sa mga nagno-note, yan po yung ating subject or topic, mga kapatid. The true revelation of the true church. So nais kong susugan yung pagtuturo ni Pastor Tomas nung nakaraan, at meron na rin naman tayo mga pagtuturo nung mga nakaraan about dito. Tinalakay natin yung leadership, church government, pero sa araw na ito ay tingnan natin ang mga bagay na ipinahayag pa ng kasulatan at ng mensahe sa ating panahon. So hindi lang basta revelation, dahil marami pong revelation, kundi true revelation. At hindi lang basta church, kundi the true church. Ang totoong kapahayagan o totoong pagkaunawa, totoong pagkakilala o pagkilala sa totoong iglesia. At sabi pa ng propeta, it takes the Holy Ghost, it takes the Lord Himself in us to be able na ito ay ma-reveal sa atin. Last Wednesday, tinalakay natin yung special class of people. At sino-sino ang mga ito? Who's that special class of people, mga mahal kong kapatid? Walang iba. Ang church, the true church, the bride of Christ. So, may the Lord help us and guide us sa pag-aaral natin. At meron tayong subtopic, how important the church is. So, gaano ba kahalaga ang isang lokal na iglesia at yung totoong tinatawag na mystical body of Christ. So, dalawa yan.
Pag sinabing lokal na iglesia, yan yung church natin na visible, na nandito sa lugar ng Nabwa, sa Barangay La Purisima, sa church building na ito na ibinigay ng Panginoon sa atin. Lokal na iglesia ng Nabwa, na na-establish ng Panginoon, pinahintulutan niyang mapasimulan at maitatag taong 2012. Pero ang mystical church or the mystical body of Christ, mga kapatid, ay nagsimula ito nung ialay ng Panginoon ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Pero hindi pala natin pwedeng ihiwalay ang lokal na simbahan. Hindi natin pwedeng baliwalain at hindi lubos na pahalagahan ang mga ganitong pagtitipon, sapagkat ang mga ganitong pagtitipon sa lokal na iglesia sa bawat lugar na itinatag ng Panginoon ay merong malaking kinalaman sa kanyang tinatawag na mystical body. Minsan kasi, nadidegrade natin o nababaliwala natin, hindi natin napagtutuunan ng pansin at nabibigyan ng malabis na pagpapahalaga ang mga ganitong pagtitipon, sapagkat iniisip naman natin na tayo ay anak ng Diyos. Ako ay Kristiyano, na kahit saan ako magpunta, pwedeng mabuhay ako. Pwede akong sumamba, pwede akong manalangin kahit saan. Di ba? Kahit saan ako magpunta, mapapunta man ako ng Maynila, mapunta man ako ng ibang bansa, hindi man ako dumalo ng church, ligtas ako. Kasi ang pagiging anak naman ng Diyos ay walang kinalaman sa building na ito. Walang kinalaman sa Nabwa. Pero nagkakamali pala tayo, mga mahal kong kapatid. So sana sa umagang ito, mas lalo nating maintindihan at maunawaan gaano kahalaga ang ibinigay na dako ng Panginoon sa atin at pagtitipon. Kaya how important the church is. Gaano ba ito kahalaga? At sana kapag nakita natin kung gaano ito kahalaga, ano ang meron sa iglesia, at kung totoong pagkakalooban nawa tayo ng Diyos ng kapahayagan o pagkaunawa, pagkakilala, ay maipakita natin yung totoong pagpapahalaga din naman sa iglesia ng ating Panginoon. So basahin natin ulit yung konteksto natin. Yung teksto natin, sabi diyan, "And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock," so alam naman natin kung ano yung bato na yan. Yan ay bato ng kapahayagan. "I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." So ang iglesia ng Panginoon ay naitatag at pinasimulan sa kapahayagan. "And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven." Ang kausap ay si Pedro. Ibinigay ang authority sa mga alagad ng Panginoon. Ibinigay ang authority, hallelujah, sa mga apostol. Wala pang fivefold ministry that time. Ang meron ay ang major apostles. Isa na dito sa Apostol Pedro at ibinigay ang keys of the kingdom of heaven. Mga susi. Ibig sabihin, ang mga susing ito ay may kinalaman sa mga bagay na inihanda ng Panginoon para maranasan ng mga mananampalataya along the way sa paglilingkod. Kung walang susi, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung walang susi sa anumang mga bagay na inilaan ng Panginoon diyan, na kinakailangang buksan, mga mahal kong kapatid, wala tayong anumang makukuha o matatanggap. Kagaya ng box na ito, may susi ito. Kung wala ang susi, kapag mawala yung susi, di ba, sisirain to. Actually, madali lang naman itong sirain kasi kahoy lang to. Pero ibang usapan, ang langit. Di ba? Kakaiba, ang susing ito, hindi yung pwedeng wasakin. At kinakailangang merong tamang susi para mabuksan ito at makuha natin kung ano yung mga bagay na inihanda ng Panginoon sa atin. So, ang meron sa verse 19 ay ang authority ng mga apostoles. Authority ng fivefold ministry. Ibinigay ang susi, una sa mga apostol, at pagkatapos ay ipinasa din naman ito sa mga lingkod ng Panginoon. Kaya nga kinausap ni Pedro ang mga ministro sa sulat niya, kinausap ni Apostol Pablo ang mga ministro, sapagkat merong tinatawag na transition, mga mahal kong kapatid. Merong pagpasa. At ang authority ngayon ay nasa mga manggagawa. Nasa mga elders.
pastors, at sa mga katuwang sa ministeryo. At anuman daw na talian sa lupa ay tatalian ng Diyos sa langit. At anumang kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ibig sabihin, anumang church order ang ipatupad sa iglesia, pahintulutan ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, ino-honor ng Diyos. Kapag sinabing 8:00 ang gawain, tinatalian yan sa langit. Pag napagkasunduan nating 8:00 ang gawain, 8:00 ang gawain sa lokal ng Nabwa sa paningin ng Diyos. At kapag lagi tayong late, there is something wrong. Hindi ito batas lamang ng tao. Ang tinalian natin sa lupa, tinatalian ng Diyos sa langit. So ganun yon, mga mahal kong kapatid. So nagbabasa pa lang tayo. Bibilisan natin. Ang nagtayo ng iglesia, ang nagtatag, walang iba, ang ating Panginoong Jesucristo. Malinaw naman niya sa verse 18. Upon this rock, I will build my church. So ang nagtayo, ang nagtatag, ang nagmamay-ari, ay walang iba, ang ating Panginoong Jesucristo. At ang iglesyang ito ay composed of believers. Mga tao ito. Ang iglesia ay tao ito. Tayo ito, mga kapatid. At nung Wednesday ay tinalakay natin yung special class of people. The church, it is a group of people. Sa Acts chapter 11 verse 26, sabi diyan, and it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church, yung mga apostol, and taught much people. The church, the people, the disciples. Parehas lang yon. Yung mga disipulo, ito yung mga tao, at ito yung iglesia. At 1 taon yung binuno ng mga apostoles na pumaroon sa lugar na yan, sa Antioquia, para lamang sila ay maturuan. They gathered themselves for a whole year, mga kapatid, para lamang turuan, palaguin, i-equip ang mga disipulo ng Panginoon na tinawag ng mga Kristiyano. Kaya tayo pala ay Kristiyano. Di ba? The disciples were called Christians first and Antioch. So itong mga taong ito na nag-gather, na tinuturuan, ay ito pala yung totoong mga Kristiyano. Wala pa yung Roman Catholic Church. Wala pa yung mga denominations. Ang meron ay mga taong tinuturuan ng Panginoon, at kalaunan dahil sa sila ay sumusunod kay Kristo, binansagan silang mga Kristiyano. Christians means followers of Christ. So, ang true church pala, ang church pala ay tao. And the Lord Jesus Christ is the head of the church. Siya yung nagtatag at siya rin yung ulo, mga mahal kong kapatid. Ibig sabihin siya yung merong authority. Ephesians 5 verse 23, sabi ni Pablo, Christ is the head of the church and He is the Savior of the body. At dahil siya ang ulo, kinakailangan ang iglesia ay magpasakop sa Kanya. The church is subject to Christ. At sino ang Christ na ito, mga mahal kong kapatid? Sino ang ating Panginoon? Sa panahon natin na hindi naman natin siya literal na kasama. Kasama natin siya. Ang kanyang spirito ay kasama natin. At kung tayo magiging sensitibo, pero meron tayong visible na Kristong kasama. Na nakikita at nahawakan natin. Alin yon? Ang kanyang salita. The Holy Bible. Kaya hindi pwedeng ang isang Kristiyano walang Biblia. Pwede mong yakapin ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang salitang naisulat. Mahal niyo ba ang inyong mga Bible? Inaalagaan niyo ba yan? Iniingatan niyo, mga kapatid? Binabasa niyo? Si Kristo, ang ating Panginoon, ang salita iisa. Kinakailangan ang iglesia, ang totoong iglesia, ay magpasakop sa Kanya. We are subject
unto Christ. Verse 24, itutuloy lang natin yung Ephesians 5. The church is subject unto Christ in everything. In everything, mga mahal kong kapatid. In everything. Hindi pwedeng meron tayong i-compromise. Hindi pwedeng meron tayong isasantabi. Kinakailangan sa lahat ng bagay, kinakailangan nating magpasakop sa ating Panginoong Jesucristo. At kapag ibinaba natin to sa pagtitipo, mga asawang babae, sa lahat ng bagay. Kaya nga, Sister Matit, nung hindi pa lubos na naiintindihan ng mga bagay-bagay patungkol sa ministeryo, isa sa lagi kong sinasabi sa kanya, sa panahon na nag-aaway kami, at hindi niya makayanan yung mga tiisin, sabi ko, di ka ba nagpapasalamat na binigyan tayo ng Panginoon ng mga tao na tumutulong sa atin, like my sisters. Maging grateful ka. Dapat maging grateful tayo. Pero nung mga panahon na yun, hindi talaga niya maintindihan, mga mahal kong kapatid. Salamat na merong testimony tayong narinig sa umagang ito. Na mas nakikita niya ngayon ang kalooban ng Diyos. So mga wives, mga asawang babae, in everything, you need to be subject into your husband. Kung hindi tayo magpapasakop, hindi tayo mabubusog. We will not be nourished and cherished ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Kinakailangan ng matinong anak para siya'y lumago at maging maayos. Ang nag-nurture, ang nagki-care sa iglesia, ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. He's the one who in charge. Siya ang nagbabantay. Siya ang nag-iingat. Hallelujah, kung paano ang tatay sa kanyang mga anak, paano ang tatay sa kanyang asawa nagpo-provide isang matinong asawa, ay gayon ang ating Panginoon at higit pa. Sabi nga ng ating Panginoon, kung ang mga tatay nga na mabuti ay marunong magbigay ng tinapay, kapag yung kanyang anak ay humingi ng tinapay, hindi bibigyan ng sawa. Di ba? Hindi bibigyan ng ahas. Bibigyan ng tinapay. Ano pa kaya ang inyong amang nasa langit? At ang pagiging ama ng Diyos ay nire-represent ng ating Panginoong Jesucristo. Ipinahayag niya ito. So, ang nag-nurture, ang nag-nourish, ang nangangalaga, hallelujah, ang nagpapakain sa iglesia, ang pinagmumulan pala ng mga pangangaral at pagtuturo ay si Kristo. Ang nag-iingat sa atin, ang ipinapakain sa atin ay ang salita. Kaya nga pag meron tayong salita ng Diyos, naiingatan yung ating sarili. At kung meron tayong salita ng Diyos, mga mahal kong kapatid, nabubusog tayo. Lumalago tayo. Kaya lang, aktual ba nating nakikita ang ating Panginoon? Literal ba natin siyang nakikita? No. Kagaya ng ating napakinggan noong nakarang Sunday, merong mga ambassadors, merong mga representative, ine-extend ng langit ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at authority sa lupa sa pamamagitan ng mga elders, ng mga pastor. Basahin muna natin to. Sa verse 29, kanina yung binasa natin, 23, 24, and 29. Kung makikita nyo yung progression, mga kapatid, inaari at inaangkin ng Panginoon ng iglesia, siya ang ulo na kinakailang ang bawat mananampalataya ay magpasakop. Then, sabi diyan, for no man ever yet hated his own flesh, but nourished and cherished it, even as the Lord to the church. So ang nangangalaga at nag-iingat, ang nag-aaruga sa iglesia ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sa paanong paraan? The pastors are the ones who nourish it and cherish it, the church. For if a man, bagamat ang talatang ito ay negatibo ito, kasi paglalarawan. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Ikunin natin yung positibo. Kung ang isang tao ay may kakayahan o kakayahan na pangunahan ang kanyang bahay, mapapangalagaan niya ang bahay ng Diyos. So sino ang nangangalaga?
tao. Tao na pinili ng Diyos para i-extend ang kanyang authority sa lupa. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, nagpapasakop ako kay Kristo, Kristiyano ako, nananalangin ako, sumasamba ako, kahit saan ako pumunta, pero wala kang kikilalaning tao na nangunguna sa iyo. Sinong pastor mo? Kahit sino. Sinong mga manggagawang nagtuturo sa iyo? Kahit saan ako pumunta, mayroong pastor. Merong ibanghilista. Kahit nga sa denomination, nakikinig ako. Di ba? Sa church kasi, di ako pinagpapala. Kaya pag camp meeting, sumasama ako. Doon ako pinagpapala sa camp meeting, sa mga joint fellowship, sa mga youth camp. Kapag umatid ng youth camp, pinagpapala. Pag umatid ng joint fellowship, pinagpapala. Ng camp meeting, pinagpapala. Pero sa lokal na iglesia, hindi. May problema. Walang masama sa camp meeting. Walang masama sa youth camp, walang masama sa joint fellowship. May mga taong ginagamit doon ang Diyos din doon. Pero kung meron kang dapat na mas makilala, na nire-respeto mo at ginagalang, at ipinapasakop mo ang iyong sarili, ang taong ibinigay ng Diyos sa iyo para pangunahan ang bahay ng Diyos. Sana po nagkakaintindihan tayo, mga kapatid. Ang magpapakain, ang nagnonoris, ang nag-cherish, ang Panginoon, totoo, pero meron siyang ginagamit. Sabi na Apostol Pablo sa mga ministro, sa mga pastors, take heed therefore unto yourselves into all the flock, over the which the Holy Ghost has made you overseers, to feed the church of God, which He has purchased with His own blood. Totoo na si Kristo, ang ating Panginoon na nagnonoris at nag-cherish sa atin, mga mahal kong kapatid. Pero meron siyang kamay dito sa lupa. Meron siyang mata dito sa lupa. Yan ay ang fivefold ministry. At sino nagpapakain sa atin? Mga pastor, mga ministro. Ngayon kung wala tayong bahay, wala tayong kikilalaning Ama sa pananampalataya, paano tayo mabubuhay? Paano tayo lalago? Paano tayo magmamatured kung wala kayong kinikilalang Ama sa pananampalataya? Kung wala kayong nire-respeto? Ang isang anak na masunurin, ang isang anak na may paggalang sa tatay, sa mga magulang, diba? Nagpapaalam yan sa mga magulang. Humihingi yan ng advice sa mga magulang. At dapat ganoon sa espiritual na kalagayan, mga mahal kong kapatid. So, sino ang nagpapakain? The shepherds, the pastors, the elders. Ngayon, kung hindi tayo a-attend sa mga ganitong pagtitipon, mas maiintindihan natin yan, paano tayo lalago? Paano tayo mabubusog? Paano tayo magmamature? So, hindi maaring mahiwalay ang mga lingkod ng Panginoon na kanyang pinili at ibinangon para maging kamay niya at i-extend ang mga pagkain, the food in due season na kinakailangan nating matake, mga kapatid. So, saan ba dapat yan nangyayari? Saan ba dapat unang nagaganap ang pagpapakain? Diba? Ang pag-nurture, ang pag-cherish, mga mahal kong kapatid. So, may tinatawag na come together in the church. Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 18, another negative verse ito. Pero kukunin natin yung positibo. Minsan kasi hindi natin ginagawa yung ganung pag-approach sa mga verses. Sabi dito, for first of all, when ye come together in the church, I hear that there be divisions among you, and I partly believe it. Ang sinusulatan ni Pablo ay mga Kristiyanong nasa Korinto, na sabi dito, ang mga Kristiyanong ito ay nagsasama-sama sa church. Di ba? May church, may pagtitipon. Kanina nabasa natin sa loob ng 1 taon.
kung pumunta dito si Pastor Nestor ng 1 taon, at araw-araw tayong tuturuan, pupunta kaya kayo? Kung nire-respeto natin yung pastor na nakakatulong sa atin, o sabihin natin yung kaloob na nag-ooperate ay gift of missionary, gift of apostleship, gift of teacher. Di ba? Minsan, pag may mga fellowship, anniversaries, 3 days, 2 days, nalalaanan natin ng panahon, mga kapatid. Pero yung regular nating mga pagtitipon, Wednesday at Sunday, kung minsan ay tila ba, napakaliit ng pagtingin ng iba sa atin. Kanina binasa natin, whole year nagturo ang mga apostol. Ganon yung paglalaan na ginawa nila para lamang ang mga mananampalataya ay lumago at tumibay. Sabi pa ng prophet, ang pagtuturo ang nagpapatibay sa mga mananampalataya. Ang pangangaral, inaabot tayo, mga mahal kong kapatid, pero ang pagtuturo, ito ang nagpapatibay sa atin. Ito ang nagpapalago sa atin. So merong tinatawag na pagsasama-sama sa church. Kaya lang ang problema sa panahong ito, merong division. Pero paano kung walang division? Di ba? Ang tamang kalagayan ng church, walang division. Kaya nagkakaroon ng division dito sapagkat itong mga mananampalatayang ito ay hindi pa malago. So kahit nga hindi tayo magpang-abot pa, iba-iba pa yung sukat natin, hindi pa lahat malago, pero kinakailangan nating magsama-sama lagi. Mas maganda nga yung malaman ko na iba yung paniniwala mo, kaysa naman itinatago mo lang. Mas mainam nang malaman ko, ganyan pala ugali mo. Kaya hindi kita lubos na makilala kasi isang beses lang itong makita sa linggo. Pero pag lagi tayong magkasama, mas makikilala natin ng isa't isa. There will be quarrel, yes. May mga pagkakatampuhan, merong hindi pagkakaintindihan, merong hindi pagkakaunawaan, pero sa tulong ng Diyos, dahil sinisikap natin na lumago, mga mahal kong kapatid, at pahalagahan ng gawain, ang Panginoon din ang tumutulong sa atin. Kaya hindi nagbabago yung ugali mo kasi lagi kang nasa bahay. Kaya hanggang ngayon, hindi ka lubos na nakikilala. Hindi mo ma-express. Walang tumutulong sa'yo, walang gumagabay sa'yo, walang nagpapayo sa'yo. Yung ugali mo dati, ugali mo pa rin. Bakit? Nakatago ka lang. Nais ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, na tayo ay maturuan. We come together in the church. Yun na lang yung kunin natin. You need to come. We need to come together in the church. Pinagkasundoan natin yung Miyerkules. Pinagkasundoan natin yung umaga. Pag may anniversary, pinagkakasundoan natin. Paano kung mapagkasundoan natin 3 days camp meeting? Well, iba-iba kasi yung sukat natin, mga kapatid. Pero ulitin ko yung authority ibinigay ng Diyos sa mga manggagawa. Anumang pinagkakasunduan na tinatalian sa lupa ay ino-honor ng Panginoon. Another verse, Hebrews 10:24, familiar na ito sa atin. Let us consider one another. Kaya hindi pwedeng nag-iisa kang Kristiyano na meron kang sariling mundo. Sabi pa ni Pastor Tomas, ang Kristiyanong may sariling mundo, mongoloid. Pag kinausap mo yan, may maintindihan yan, pero hap lang. May sariling mundo daw pang mongoloid. Sana walang Kristiyanong mongoloid dito. Mahirap yung sakit na yon, mga kapatid. Let us consider one another. Ibig sabihin, pinapahalagahan mo yung kapatid mo. At nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magsama-sama sa mga pagtitipon. Kano sabi sa verse 25? Not forsaking the assembling of ourselves together again. Huwag daw nating pabayaan ang pagkakatipon natin na magkakasama. Sa isang linggo, 2 beses. Sa loob ng isang buwan, 8 beses. Kung merong 4 weeks lang ang isang buwan. Merong 30 days ang isang buwan.
8 beses lang tayo magsasama-sama dito. 8 beses lang. At isang araw, sisingilin ng Diyos sa atin yung mga araw na ipinahiram at ipinagamit niya sa atin. Bilangin nyo, mga mahal kong kapatid, kung gaano kaliit na mga araw lamang yung hiningi ng Diyos sa atin. Yung mga estudyante nga, araw-araw, di ba, from Monday to Friday, minsan meron pang extra Sabado, kinakailangan gumawa ng proyekto para lang makapasa, para lamang matuto, para lamang lumago, para lamang maabot yung gusto nilang maabot, para makapasa. Yung pagiging Kristiyano, yung pagpunta sa church, Miyerkules lamang ng gabi yung napagkasunduan natin. At Linggo, marami pa yung absent kadalasan. So hindi nyo na ako masisisi balang araw kung hindi kayo makasama sa pag-agaw dahil hindi nyo inabot ang ganap na paglago. And may the Lord help us. And may the Lord guide us, mga kapatid. Sino sa atin dito ang nais matuto? Nais lumago. Nais maabot ang kagampanan bilang isang estudyanteng Kristiyano ni Kristo. Hallelujah. Not forsaking the assembling of ourselves together in the church. Ganon kahalaga ang simbahan at pagtitipon. Ano pa meron dito? Worship and praise in the church. Yes, pwede natin itong gawin sa ating mga tahanan, mga kapatid. Pwede natin itong gawin kahit saan. Pero sabi ng scripture, saying, I will declare, Hebrews 2 verse 12, I will declare thy name unto my brethren. In the midst of the church, will I sing praise unto thee. Hindi pwedeng ikaw lang lagi nag-iisa. Nag-worship ka. Pag sinabing, I will declare, you worship God. Declaration means worship. Paano ka ba nagdideklara? You declare what God is and who God is. That's worship. You can do that in your house. You can do that anywhere. Pero merong lugar na pinili din ng Diyos at itinalaga para sa atin para sama-sama tayong sumasamba at nagpupuri sa Kanya. Kaya huwag kayong mahiyang sumamba sa Diyos, mga kapatid. Huwag kayong mahiyang magpuri. You need to declare the goodness of the Lord in His church. Panginoon, napakabuti mo. Panginoon, tunay napakabuti mo. Diba? Idinideklara mo yung kabutihan ng Diyos. So ano meron sa iglesia? Sabi ng scripture, we declare the name of the Lord unto my brethren. Sa mga kapatid, sa mga kapatiran. Nagwo-worship ka, nakasama ang mga kapatid sa pananampalataya, at umaawit ka ng papuri sa gitna sa gitna ng congregations. Kasi pwede kang umawit sa bahay na, well, nakakaawit ka, pero hindi ka gaya nito, na talagang nakakonsentrate tayo. Pumarito tayo na walang ibang dahilan, na walang ibang motibo. It is to glorify God. Pumunta tayo dito para sumamba at magpuri sa Kanya. Mga kapatid, ulitin ko, pumunta tayo dito at sana maitama na yung ating kaisipan, yung ating damdamin, na kaya tayo nandito para sumamba at magpuri sa Diyos. Hindi para magpakita lamang. Hindi para magpakitang tao. Hindi dahil sa anumang mga objectives natin o motives natin, nandito tayo para ideklara ang Diyos sa buhay natin. Siya'y sambahin, siya'y purihin at itaas. Amen. Dahil kung meron tayong ibang dahilan dito, mga mahal kong kapatid, we miss the target. At sabi ng prophet, kapag hindi natin na-hit ng tama yung dapat nating matarget, we commit sin. Kapag ang isang bagay na alam mo ay hindi mo nagagawa, it is sin. According to the scripture, mga mahal kong kapatid. So sana po ay maintindihan ninyo. Naintindihan ba? Yes. Be focused. Mag-concentrate kayo, lalo sa mga young people dito nagtatawanan.
Mamaya mag-usap tayo, di ko alam kung ano yung pinagtatawanan niyo. Si brother John D tumawa kanina, si brother Jongjong tumawa din kanina. Tatanungin ko yung anong alas 11 Jess, ano yung dahilan ng pagngiti ninyo. Ituloy natin. Teaching in the church. Pwede kang umawit sa bahay, pwede kang magpurit, sumamba. May magtuturo ba? Pwede sabihin mo, nagbabasa naman ako. Yung tatay ko, binabible study naman kami. Ang tanong, tinawag ba yun ng Diyos para magturo talaga sa'yo? Yes, nakakatulong sila. Pero merong mga ordained ministers, teachers, merong gift para gamitin ng Panginoon para sa ating maturity. 1 Corinthians 4:17, si Pablo ito, as I teach everywhere in every church. Saan nagtuturo si Pablo, mga mahal kong kapatid? Kahit saan siya pumunta, kahit saang simbahan, nagtuturo siya. As I teach everywhere and every church. Acts 11:26, binasa natin yan kanina. Bakit merong pagtitipon? Isang taon na pagsasama-sama, a whole year assembled themselves with the church. Ano meron? Para magturo. Taught much people. So ang pagtuturo, kagaya ngayon, na ginagawa ni Brother Ryan, ay nangyayari sa church, mga mahal kong kapatid. Discipline in the church. Matthew 18:15-17, moreover, if thy brother shall trespass against thee, kapatiran sa church. Siyempre, pag nasa bahay ka lang, nag-iisa ka lagi, wala. Hindi ka basta mapapaalalahanan. Bihira, very rare. Pero kung tayo ay nasa church, mga mahal kong kapatid, at tayo aktibo, matutulungan tayo ng Panginoon. Para saan? Para yung ating attitude ay mailapat sa salita. Para yung karakter natin ay maging kagaya ng karakter ng ating Panginoon. So kapag ang iyong kapatid ay nagkamali, kausapin mo siya. In verse 17, and if he shall neglect to hear them, till it unto the church. Saan gagawin ang pagdidisiplina? Ang mga pagpapaalala at pagtuturo? Sa iglesia. And we need to respect that. Dahil kung wala tayong respeto sa iglesia, pag ipinatawag tayo, mga kapatid ko, hindi kayo lalago. Kaya kung nais nating lumago at matuto, at maging handa sa nalalapit na pag-agaw, kinakailangan nating respeto ang authority ng Panginoon sa church. Dahil dito tayo tinuturuan, dito tayo hinuhubog, dito tayo pinapangaralan. Ang pangangaral ay part yan sa pagdidisiplina. Kung minsan hindi makausap ng personal yung kapatid, kang gagawin ng pastor, mangangaral na lang. Na hindi naman babanggitin yung pangalan, pero alam mo, dahil alam ko yung ginagawa mo, dadali ko sa pangangaral, then, ang salita ng Diyos ang dumidisiplina sa iyo. Ang salita ng Diyos ang nagpapaalaala sa iyo. So kung hindi natin papahalagahan ang church, ang mga pagtitipon, mga kapatid, yung ugali natin, walang magiging pagbabago. So panahon na para pahalagahan ng lubos pa ang iglesia. When you join Christ, you join His people. Diba? Kapag naging Kristiyano ka, pag tinanggap mo ang Panginoon at isa ka ng mananampalataya, hindi ka dapat nag-iisa. Alam mong meron kang mga kasama. Diba? Sapagkat tayo ay tao ni Kristo, mga kapatid, hindi ikaw lang. Hindi pwedeng wala kang isa sa alang-alang. Hindi pwedeng kinikilala mo yung sarili bilang anak ng Diyos, pero wala kang pakialam sa iba. Wala kang pakialam sa church, wala kang pakialam sa pastor, wala kang pakialam sa diakono, wala kang pakialam sa iyong mga kapatid. Again, you're missing the target. Bakit merong mga ministro? Bakit merong mga diakono? Bakit meron kang mga kapatiran sa pananampalataya?
sapagkat nais ng Panginoon na palaguin ka. Hallelujah. Tingnan niyo. Sabi dito, sapagkat kayong lahat ay anak ng Diyos sa pananampalataya kay Hesukristo. Tayo daw ay mga naging anak ng Diyos. Tama ba? Sa paanong paraan tayo naging mga anak ng Diyos, mga kapatid? Bakit tayo naging mga magkakapatid? Sa pamamagitan ng bautismo. For as many of you as have been baptized into Christ, have put on Christ. Kaya mga nabautismohan, naging mga Kristiyano, naging mga magkakapatid tayo. Naging iisa tayo. Sabi dito sa verse 28, for ye are all one in Christ Jesus. Yan ang totoong isa. Pagiging isa kay Kristo, hindi pagiging mag-isa mo. I don't want to hurt you. I just want to tell you the truth. Pag Miyerkules ng gabi sa gawain at sama-sama kaming nandito at naroon ka sa bahay nag-iisa, there is something wrong. Lalo na kung Sunday. Well, God forgive us. Hindi naman tayo hinahatulan ng Diyos sa mga pagkakamali natin na hindi napapahamak tayo, pero merong nawawala sa atin. Meron tayong namimiss. Hindi naman nangangahulugan na hindi ka ligtas. Kaya nga kung mabait ako, naunawaan ko, okay lang kahit hindi kayo dumalo. Kahit nga 1 taon kayong hindi dumalo. Kaya lang ang problema, merong malaking mawawala sa inyo. At least marinig nyo po sa umagang ito, mga mahal kong kapatid. Halimbawa, si Brother Jeff, nagtatrabaho, di ba? Araw ng linggo. Nagsusolo ka doon, Brother Jeff, yung mga kasama mo nandito. Nandito kami sa lugar na ito, nagsasama-sama. Well, liban na lang, andun ka din sa ibang church. God justified that. Pinapahalagahan mo pa rin yung araw ng linggo. Nire-respeto mo ang iglesia, nire-respeto mo ang gawain, nire-respeto mo ang pagtawag ng Diyos sa iyo bilang Kristiyano. Kaya naman, sinisikap mo saan ka man pumaroon na mapahalagahan ang gawain ng Panginoon. In mystical body of Christ, mystical people of God, kung nasa Canada ka, tao pa rin yun ng Diyos. Tama ba? Kung nasa Amerika ka, nagsisimba ka pag-araw ng linggo, tao pa rin yun ng Diyos. Kapatiran natin yung mga nasa ibang bansa. Kaya hindi pwedeng ang isang iglesia sasabihin, tayo-tayo lang. Hindi pwedeng ang kinin ng isang church o ng 7 simbahan o ng isang bansa lamang na sila lamang ang nobya ni Kristo. Kahit nga kayong 6 na kontinente, wala naman kasing tao sa Antarctica o 5. Sabihin nyo, lahat ng nasa 5 kontinente ay nobya ni Kristo, hindi nyo isinama yung Africa, there is something wrong. Kapag pinag-usapan ang pagiging tao ng Diyos, pagiging anak ng Diyos, pagkakapatiran, international ito, mga mahal kong kapatid, worldwide. Kaya nga salamat yung pangalan ng church natin, The House of God's Word Ministries International. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hindi pwedeng, hindi mo kikilalanin ang katawan ng Panginoon. Hindi pwedeng, hindi mo kikilalanin ang kanyang mga tao na wala kang pakialam. Hindi pwedeng isa kang Kristiyano na nagsisimba pag-araw ng linggo, pero yung nanay at tatay mo na Kristiyano at kapatid mong Kristiyano, kapitbahay mong Kristiyano, hindi mo pinapansin. Hindi mo nire-respeto, hindi mo ginagalang. Tama ba? Nakakalungkot, may mga ganong mananampalataya. Hindi makita yung happiness sa kanilang buhay. Pag pinag-usapan yung family, well, may mga struggles kasi. May mga suliranin. Pero kapag naitama naman po kasi yung puso natin, mga mahal kong kapatid, kung matututo tayo magpasakop sa Panginoon, siya rin yung tutulong sa atin. Hallelujah. So, kailangan lang magpasakop tayo sa Panginoon. So, tayo ay iisa. Kung totoong Kristiyano ka, nakipag-isa kay Kristo, mayroon kang mga kasama.
Yun ang gusto kong puntuhin. When you join Christ, and you being as a Christian, hindi pwedeng Kristiyano kang nagsusolo. Meron kang mga kasama. Katingnan niyo mga kasama niyo. Tao tayo ng Diyos. Hindi pwedeng pagkatapos ng gawain, wala tayong pakialaman. Pag nasa school na kayo, nasa trabaho na kayo, nasa bahay nyo kayo, wala na kayong pakialam sa church. Wala na kayong pakialam sa mga ministro. Wala na kayong pakialam sa pastor. Wala na kayong pakialam sa mga kapatiran. Mga kapatid ko, maling-mali po pala yun. Iisa tayo kay Kristo. Amen. Hindi iisa ka kay Kristo. Iisa tayo kay Kristo. Kapag puro ka pa isa-isa, lahat ng ginagawa mo pag-iisa, ginagawa mong nag-iisa, kumakain kang nag-iisa, lahat na lang ng pag-iisa, mali. Pastor, nananalangin ako nag-iisa. I want to be alone with God. Yeah. Pero alam ko kung bakit nag-iisa ka, nakasama ang Diyos. Meron kang hinahanap sapagkat nais mo na ang buhay mo ay maging pagpapala sa iglesia ng Panginoon. You need to be alone? You want to be alone? Lord, nais ko pong lumago, nag-ayuno ka, nanalangin ka, nag-iisa, nagbulay-bulay kang nag-iisa, pero ang nasa isip mo ay ang ministeryo. At ano meron sa ministeryo? Tayo. We are the ministry of Christ, mga mahal kong kapatid. Kawag nating iisipin na kapag Kristiyano ka, masusunod yung gusto mo, nag-iisa ka. Another thing, when you join Christ, ito, bibigyan natin ito ng diin. When you join Christ, kapag tinanggap mo si Kristo at naging kaisa mo ang Panginoon, naging parte ka ng kanyang katawan. Kaya walang lalago dito na hindi nagpapahalaga sa church. Tingnan nyo, mga babasahin natin. But speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Si Kristo ang ulo, kinakailangan magpasakop ng iglesia. Si Kristo ang head, tayo ang kaniyang katawan. Verse 16, from whom the whole body fitly joined together. Ang buong katawan, sino nga yung katawan? The believers. Ang lahat ng Kristiyano, ang buong katawan, ang lahat ng mga mananampalataya ay fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth. So yung bawat isa po pala sa atin, mga mahal kong kapatid, ay mahalaga sa katawan ng ating Panginoon. Lalago tayo na magkakasama. Hindi ka pwedeng lumago na nag-iisa. Hindi ka lalago na hindi ka nagpapahalaga sa ulo. Hindi ka lalago na hiwalay ka sa katawan. Hindi ka lalago na hiwalay ka sa church. Hindi ka lalago na hindi ka rumirespeto sa church. Hindi ka lalago na hindi rumirespeto kay Kristo. Hindi ka lalago na hindi kumikilala sa kanyang mga ministro. Nais nyo bang lumago? Tingnan nyo na yung mga manggagawang tumatayo sa inyo at tingnan nyo ang mga kapatiran na katabi ninyo. Lalago tayo na magkakasama. Kay Noel, lalago tayo, ulitin ko, lalago tayo na magkakasama. Kapag nag-iisa ka, there is something wrong. Well, kung nag-iisa ka, na nasa pagbubulay, nasa pagkukulang sa Panginoon, pero kinakausap ka ng Espiritu ng Diyos, ilang Miyerkules ka nang wala. 10 taon na. Pero hindi ka nakikinig sa Espiritu ng Panginoon, huwag kang umasang makakasama ka sa pag-agaw. Sabi pa ng pangaral ng propeta, kapag ang Espiritu ng Panginoon ay nangungusap pa sa inyo, pahalagahan nyo yan. Dahil darating ang araw na hindi na mangungusap sa inyo ang Panginoon.
At yan po ang nakakatakot, sabi ng prophet, kapag dumating ang araw na wala na kayong maririnig. Kapasalamatan niyo ang Panginoon kung meron pa siyang tinig na ipinapahayag sa inyo. Nasa scripture yan, sa Hebrews. Nako, ang Espiritu ng Panginoon ay nangungusap, huwag nating papagmatigasin ang ating mga puso. Walang lalago na hiwalay sa katawan. At sino yung katawan, mga mahal kong kapatid? Tayo, ang church. Walang lalago na hiwalay sa katawan. Walang lalago na hiwalay sa ulo. Walang lalago na hindi kumikilala sa headship ng Panginoon. Siyang may-ari, siyang nagtatag, siyang ulo, siyang nagnonoris, sa kanya nagmumula ang lahat. Pero meron siyang mga taong ginagamit para sa atin. So, napakabilis ng oras. So, kapatuloy tayo. The church is the house of God, is the pillar and ground of the truths. Bibilisan na natin. But if I tarry long that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truths. So ito palang simbahan, ito pala ang kinikilala ng Diyos na bahay niya. Ibig sabihin, dito siya nagpo-provide, dito siya nagsusustain, mga mahal kong kapatid. At nasa iglesia ang katotohanan. At sa Book of Revelation, mga kapatid, i-type nyo, 7 times na na-mention ang word na church. Kasi nga, merong 7 church ages. Diba? Episo, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. To the church of Episo, to the church of Smyrna, to the church of Pergamos, to the church of Thyatira, to the church of Sardis, to the church of Philadelphia, to the church of Laodicea. Hindi po yan nagkataon na 7 beses. At ano meron sa Revelation? Binasa natin nung Miyerkules, ang aklat ng kapahayagan ay si Kristo mismo. Ang nire-reveal ng aklat ng kapahayagan, ang ipinapakilala ng aklat ng kapahayagan ay ang Panginoong Hesukristo mismo. Kaya pinakita ng Biblia, ng pinakamahalagang sipi ng Biblia, pinakamahalagang aklat sa Biblia, ang pinakahuling aklat sa Biblia, na ang church ay napakahalaga. 7 beses na binanggit ang salitang church. Paulit-ulit 7 beses tiniyak ng Panginoon. Na may intindihan natin to. Ano meron sa 7? Ang ganda, 1:7-14. Ano meron sa 7? According to the prophet, 7 speak revelation. Dito nagre-reveal ang Panginoon. Dito nire-reveal ang Panginoon ang kanyang sarili. Kaya hindi pwedeng hiwalay tayo sa iglesia. Ano pa meron sa number 7? Completion. Kaya nasaan ang completion, mga kapatid? Nasa church. Hindi ka makukumpleto na hiwalay sa church. Ang kakumpletuhan natin, hallelujah, ay si Kristo. We are complete in Him. At hindi tayo makukumpleto, mga mahal kong kapatid, kung hindi natin makikilala yung kanyang katawan. Kaya kailangang maintindihan natin to, sabi ng propeta, it takes the Holy Ghost para maunawaan natin ang bagay na ito. Another thing, ano meron sa number 7? Perfection. Ano sabi sa Ephesians chapter 4, verse 11? And He gave some apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. For what? For the edifying and for the perfecting of the saints. Ibinigay ang 5 kaloob saan? Sa iglesia. He gave gifts to the church. Basahin nga natin, labas mga Sir Marian, Episo. Napakagandang sipi nito. Bagamat familiar sa atin, gusto kong basahin. Ephesians
chapter 4, verse 11. And He gave some apostles, saan? Sa church, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. Verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, and for the edifying of the church, of the body of Christ. Amen. Kaya hindi tayo lalago, mga mahal kong kapatid, hindi tayo titibay, hindi tayo magiging mga sakdal, nahiwalay tayo sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Balik tayo sa PowerPoint natin, Sir Mary Ann. Ituloy natin. Yeah. The church according to the prophet. So, magbabasa ng mga quotation. The church according to the prophet. The way you know when you are in the true church. Paano mo malalaman na ikaw ay naroon sa totoong iglesia? Everybody can claim. You can claim that you are in the true church. Paano mo malalaman na parte ka ng totoong iglesia? Sabi ng propeta, the way you know when you are in the true church, first, when you've been called out by God, tinawag ka ng Diyos, na-justify, nabautismuhan sa kanyang pangalan, nagsisi. The next thing, separated from the things of the world, that's sanctification. In love the Lord with all your heart and all your soul in mind, then you know you are in the true church. Pwede kang member lang. Di ba? Kaninang ganda nung ipinakita ni Brother Wilson, yung temple. Isa yun sa highlight, Brother Wilson. Doon sa outer court, live like a good man, a good person, a good member. Yung nandun sa labas. Pero yung pumasok doon sa holy place, yung pangalawang tabing, pag nakapasok ka, you live like the pastors, the ministers, yung mga priests kasi nandun. Merong table of showbread, di ba? Merong 7 golden candlestick, then merong table of incense. Well, maganda na rin po yung ginagawa doon. Ang ganda. Pero yung sa pinakadakong banal-banalan, live like Christ. Amen. Kaya ano meron dito? Love the Lord with all your heart and all your soul in mind. That's baptism of the Holy Ghost. You have a relationship with the Lord, mga mahal kong kapatid. So, paano malalaman? Nakabilang ka sa totoong iglesia? Not only in the local church na may building, kundi yung mystical church ng Panginoon. Tinawag ka na bautismuhan sa pangalan niya sa pagsisisi. Tinuturuan at pinapalago para sa kabanalan. At binautismuhan sa kanyang spirito na ngayon ay umiibig ng buong buo kay Kristo. Nagmamahal sa Panginoon. Kaya mo mapapahalagahan ng gawain dahil naranasan mo ang bagay na ito. The true church will be the super church in super race. Ang ganda. Sabi dito ng prophet, these last days, true church bride comes to the headstone, will be the super church, a super race, as nears the great headstone. They will be so much like Him. Even they will be in His very image. In the order to be united with Him, they will be one. Amen. Diba? We are one in Christ. Sabi dito, magiging isa sila at magiging kagaya ng ulo. They will be the very manifestation of the Word of the living God.
Denominations can never produce this. They will produce their creeds and dogmas, mix with the word, and brings a hybrid product. So yung totoong iglesia daw, mga mahal kong kapatid, hallelujah, ay magiging salita na mahayag sa huling mga araw na ito. At hindi daw to kayang i-produce ng denomination. Kaya ang ganda nung nabanggit ni Brother Wilson kanina about sa two spirits na kinakailangan nating ma-discern ito. May kinalaman ito, mga mahal kong kapatid, sa tinatawag na pagkilala sa totoong iglesia. Kinakailangan nating makita ang gawa ng Antikristo. Pag sinabing Roman Catholic Church, alam nyo na. Pag sinabing denominations, the image of the beast, alam nyo na. Kapag nakita nyo ang paraan ng kanilang pagsisimba, may pastorang tumatayo, alam nyo na. Pag nakita nyo yung paraan ng kanilang pananamit, alam nyo na. Sapagkat meron na kayong kapahayagan ano meron sa totoong iglesia. Hindi na kayo madadaya. Kinakailangan nating maintindihan yung pinagmulan nating relihiyon. Kaya kayo umalis doon. Saan ba yung galing? Di ba? Anong paraan ng kanilang paniniwala? May kaligtasan sa indulgence. May kaligtasan sa pamesa. Mahalaga sa kanila ang Pasko. Mahalaga sa kanilang araw ng mga patay. Hindi na tayo doon nakikiisa. Sapagkat alam na natin ang paraan ng totoong iglesia. Ipinahayag na ng Panginoon sa iyo, ipinabatid na sa iyo, ipinaunawa na sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita ano meron sa totoong iglesia. Pero pag pinag-usapan ang denominations, mga kapatid, ito kasi yung critical. Tuso ang kaaway. Na kahit sa end time message ay meron ng denominations. Na kapag hindi natin nakita ang paraan ng denominasyon, pwede tayong madaya. So kinakailangan natin tong makita. So ituloy natin, ang oras hindi magpapahintulot. The true church is sold out to Christ. Ang totoong iglesia ay talagang sold out sa Panginoon. Walang itinitira. Kaya nilang ibigay ang lahat. Sabi dito, sa topic niyang The Choosing of a Bride, 1965, the true church of Christ, the bride, is so sold out to Him and His promised word, till the very mind that's in Christ is in you. What a difference. Ang totoong iglesia daw, ang nobya ng Panginoon, ay sold out sa Kanya. At sa pangakong salita, take note for that. Meron ba tayong pangakong salita? Amen. Ano yung pangakong salita? Amin kayo ha? Ano yung pangakong salita? The message of the hour. Meron tayong mensahe, mga mahal kong kapatid. At yan ang pangakong salita. Binindikang salita para sa atin. Sold out ang totoong iglesia ng Panginoon sa Panginoon at sa kanyang mensahe. Yan ang pagkakaiba natin sa mga denominations. The true church. Now remember this. Christ in the true church is a continuation of the book of Acts. So ang totoong iglesia ay pagpapatuloy ito ng aklat ng mga gawa, mga kapatid ko. Ibig sabihin kung ano meron sa book of Acts, paano sila sumasamba, paano sila nagbautismo, paano sila naglingkod sa Diyos, ay ganun ang mararanasan nila. But the book of Revelation shows how the Antichrist spirit would come into the church and defile it, making it lukewarm, formal, and powerless. It exposes Satan, revealing his works, attempted destruction of God's people, and the discrediting of God's word. He knows that itong he na ito ay si Satanas. He knows that if the people get the true revelation of the true church and what she is, what she stands for, and that she can do greater works
she will be an invincible army. Ito'y laging binabasa ni Pastor Nestor, nakatulala lang kayo nung mga unang panahon. 2 beses nang ipinangaral sa atin na binasa ang mga quote na ito. Pero sana mas maintindihan natin ngayong umaga. Na kung maiintindihan lamang ng mga mananampalataya at magkakaroon ng kapahayagan kung ano ang totoong iglesia, ano ang kanyang tinatayuan, ibig sabihin ano ang doktrina, ano ang aral, pamamaraan. Ito yung kinakatakutan daw ng kaaway, mga mahal kong kapatid. Kung makikita natin ang totoong iglesia sa kanyang paraan ng paglilingkod sa Diyos, subukan niyong bumalik sa born again. Subukan niyong bumalik sa Roman Catholic Church. Subukan niyong bumalik sa pinanggalingan niyo. Tingnan ko lang kung meron kayong makitang pagkakaiba. O kaya pumunta sa ibang simbahan. Pumunta sa mga simbahan na hindi nababanggit si Brother Branham. Mga simbahan na hindi nagbabasa ng mensahe. There is a big difference. O kaya naman nagbabasa ng mensahe, hindi makita sa Biblia. Nagkakaintindihan ba tayo, mga mahal kong kapatid? Sabi doon, alam ng kaaway na kung malalaman ng mga tao ng Diyos ang totoong pagkaunawa, kung ano ang totoong iglesia at kung ano siya, at kung ano ang kanyang tinatayuan, magiging makapangyarihan daw tayo. At yan ang sinusubukang pigilan ng kaaway, mga mahal kong kapatid. Kaya ayaw niya kayong padalawhin sa gawain. Kaya ayaw niya kayong maging aktibo sa paglilingkod. Gagawa siya ng lahat ng paraan para i-divert ang inyong paglilingkod. Para pigilan kayo. Kapag ayaw niyong magsimba, may pumipigil. Pag nararamdaman niyo sa inyong puso na hindi mahalaga ang gawain, hindi mahalaga ang pagtitipon, hindi mahalaga ang salita ng Diyos, merong kapangyarihan. You need to discern that. Sabi pa ni Brother Wilson kanina, mamaya babasahin natin yung Brother Wilson. May 2 spirito na kumikilos. Ang isa ay espiritu ni Kristo. Ang isa ay espiritu ng Antikristo. Kaya kaninong espiritu kayo makikinig? Di ba? Kinakailangan nating bantayan, mga mahal kong kapatid. We need to discern. At sabi ng propeta, kapag naunawaan natin to at naintindihan natin at nakilala natin ang gawa ng kaaway, na pinipigilan niya tayo para maintindihan natin kung ano ang totoong iglesia at kung ano ang totoong iglesia, mawawalan daw siya ng kapangyarihan. Satan will be powerless. Tuloy natin. If they get a true revelation of the 2 spirits, ito na, kadugsong yan. Ang atras natin, kung may intindihan ng mga tao ang totoong kapahayagan, kung ano ang totoong iglesia, then another thing, sabi ng propeta, at kung magkakaroon sila ng totoong kapahayagan ng 2 espiritu na kumikilos ngayon sa tinatawag na Christian Church, and by God's Spirit discern and withstand the Antichrist spirit, Satan will be powerless before here. May kakayahan na ba tayong dumiscern, mga mahal kong kapatid? Kung magkakaroon lamang daw tayo ng pagkaunawa, kapahayagan o pagkakilala sa totoong iglesia ng Panginoon, din ang kaaway ay mawawalan ng kapangyarihan sa atin. Satan will be powerless. Alam ng kaaway, sabi ng propeta, alam ng kaaway kung ano magiging kayo. Kung ano magiging tayo. Kaya gagawin niya ang lahat para pigilan. Naalala niyo pangaral ko nung nakaraan? Kung saan ka mahina, doon mo ikabit ang salita ng Diyos. Kung ano yung kahinaan mo, andyan yung potential mo. Inaatake ka ng kaaway at pilit kang inilulugmok
Sapagkat alam niya na kapag nagtagumpay ka at naintindihan mo kung bakit nangyayari yan sa'yo, mawawalan siya ngayon ng kapangyarihan sa buhay mo. Kaya kung ang problema mo pinansyal, di ba? Kung ang problema mo ay magagalitin ka, siguro kung isang Kristiyanong magagalitin, ang potensyal mo ay magaling kang advisor. Magaling kang magpayo. Sa mga nanay na magagalitin na puro, pag nagsalita, akala Armalite. Di ba? Pag napagtagumpayan mo yan, magiging mabuti ka palang isang ina na magtuturo sa iyong mga anak. Meron kang potensyal na ang mga anak na naroon sa paligid mo ay maging mabuting mga anak. Naintindihan niyo ba, mga mahal kong kapatid? Pinipigilan ng kaaway yung potensyal na nasa iyo. Ayaw ng kaaway na maging aktibo tayo sa gawain. Totoo ba yun? Hindi po gusto ng kaaway na maging aktibo kayo sa gawain. Sinong may gusto na maging aktibo kayo sa gawain? Si Kristo po, mga kapatid. Kung tatanungin ko kayo, gusto ba ng Panginoon na makita kayo sa gawain tuwing Miyerkules? Tanungin nga natin si Lord, Lord, magiging masaya ka ba, Panginoon, kung pag Miyerkules nasa gawain ako? Pwede ka pang i-honor ng Panginoon, palampasin niya 1 beses, 2 beses. Pero kung 10 taon ka nang hindi umatin ng Miyerkules, may problema na. Alam niyo, yung mga taga-Palsong, naiisip ko po kayo sa Sergay. Nai-imagine ko ano yung magiging pakiramdam ninyo kapag naranasan yung umattend ng Miyerkules. Nung nasa Manila ako, nung nasa Cavite ako nakatira kay Kuya Philip. Kilala ng iba si Brother Philip. Ang layo ng Cavite sa San Pedro. Nakamotor lang kami niyan. Lagi kaming excited na dumalo ng gawain every Wednesday. Kahit malayo. Dito kasi para bang na-justified malayo, walang sakyan. Pero mali eh. Kapag meron kasing ningas na dito, hindi yan mapipigilan. Pag meron ng kapahayagan, meron ng pagkaunawa, meron ng pagkakilala, at kapag totoong malago na ang binhing nandiyan, hindi yan pwedeng pigilan ng kaaway. Walang magagawa ang kaaway kapag naintindihan ng isang Kristiyano kung ano dapat siya, kung anong dapat niyang katayuan. Pwede kayong masaktan ngayon, pero wala na akong pananagutan sa inyo. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Na dati ay pagbubulay-bulay ko lamang. Na lagi kong naiisip ang mga kapatid na tuwing Miyerkules, hindi ko man lamang kayo, hindi ako nagalit sa inyo kahit kailan. Wala akong karapatang magalit. Ang nararamdaman ko pa nga po sa puso ko, concern. Pero nahihiya akong sabihin at paalalahanan kayo, indirect approach. Pero thank God for this morning, for this day, na ipinapaabot ngayon ng Diyos ang mensahe sa inyo. Sapagkat ang pinag-uusapan, gaano kahalaga ang iglesia. Gaano kahalaga, ano meron sa iglesia. Anumang talian sa lupa ay tinatalian sa langit. Gusto niyo makasama sa pag-agaw? Nais ng Diyos na makita kayo lagi sa gawain. Amen. Si Brother Ryan bang may gusto na lagi kayo nasa gawain? Okay lang na magalit kayo sa akin, mga kapatid. Pero hindi po si Brother Ryan ang may gusto para sa inyo na lagi kayong nasa gawain. Ito po ang gusto ng Diyos sa inyo. Ito ang gusto ng kanyang espiritu, pero merong ayaw eh. Merong oposisyon. May ekspedito. Sino yung oposisyon? Nang laging binubulong sa'yo. Huwag kang dumalo ng gawain. Minsan walang bulong eh. Nararamdaman mo. Tinatamad ka. At sabi ng Biblia,
Isa sa ayaw ng Diyos, tamad. Tamad sa gawain. Mas delikado yon. Sabi ng Book of Proverbs, God hates 7 major things. One of those things is laziness. Tama ba yung quotes na binasa ko, yung verse, mga kapatid? Nais ng Diyos na maging masipag tayo sa paglilingkod sa Kanya. So tuloy natin yung pagbasa. So may kadugsong pa. With true revelation in our lives. Adyan na, ikinunik na yung Matthew 16, 18, 19 na binasa natin kanina. With true revelation in our lives, the gates of hell cannot prevail against us. We will prevail over them. This book we are studying is the actual revelation of Jesus Himself in the church. Na binibigyan ko ng diin 7 beses na binanggit ang salitang church sa Book of Revelation. Hindi yan nagkataon. Di ba? Pwede namang ulit-ulitin eh. Pwede namang banggitin yung Church of the Dragon. The Pulse Church. Wala, 7 beses lang. to the Church of Ephesus, to the Church of Smyrna, to the Church of Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Ipinapakita ng Panginoon gaano kahalaga ang iglesia. At ano meron sa 7 letters ng Panginoon sa church? Basahin niyo. To the Church of Ephesus, write these things. Says the Amen. Diba? Says the faithful one. The first of the creation. Lahat doon. To the Church of Smyrna, write these things. To the Church of Pergamo, write these things. Saan ipinapaabot ang mga bagay na nais ng Diyos na ipaabot sa atin? Sa iglesia. Itong naririnig nyo ngayon, mga mahal kong kapatid, baka hindi nyo ito marinig pa. Hindi nyo ito maririnig sa bahay niyo. Hindi nyo ito maririnig sa school. Narinig nyo ito ngayong araw. Sapagkat ito ang piniling lugar ng Panginoon sa araw na ito para mapakinggan natin. And I hope you appreciate it, mga kapatid. Hallelujah. So ang aklat na binabasa natin, ang aklat ng kapahayagan ay ang aktual na kapahayagan ni Hesukristo at ng kanyang iglesia. The church home. Tinatawag din itong church home. Sabi kanina ni Apostol Pablo kay Timothy, the house of God is the church of the living God. So merong tinatawag na church home, bahay pala natin to. That's right, every man ought to have a church home. Sana alam nyo na kung ano yung church niyo. Nabwat Church. May tuturo niyo. Every man ought to have a church home. You ought to have a place. Not just to float about from pillar to post. Hindi pwedeng palipat-lipat ka lang kung saan mo gustong magsimba. Well, i-justified ng Diyos, mahina ka, hindi pa malago, nagkataon na may trabaho ka, lumayo ka. God will forgive you. As long as sa puso mo, meron kang desire na magawa ang kanyang kalooban. Na hindi mo pinagmamatigas ang puso mo at kinukonsintiang yung sarili na gawin ang isang bagay na hindi ayon sa kanyang kalooban. Sapagkat kapag tama ang puso mo, na nahihirapan kang magdesisyon at gawin ang isang bagay, God will do, di ba? God will make a way. Tumakas din si Abraham eh. Tumakas din si Isaac. Tumakas din si Israel. Dahil sa kahinaan, dahil sa pangangailangan. Pero dahil tama ang puso at predestinado, ibinabalik sila ng Diyos sa kanilang lupain. Amen. You need to have a church home. Meron kang lugar na pupuntahan. Hindi pwedeng palipat-lipat ka kung saan-saan. Have somewhere
that you go to church and you call it your church. Kaya yun na bang sabihin, ang church namin ay ang Nabuhat Church? With full confidence. Na mahihirapan ka ngayon magdesisyon pag nagbubulay-bulay ka. Kapag iniisip mong paparoon ka sa Taiwan, sa Korea, sa Afghanistan, sa Ukraine, di ba? Sa Colombia, sa Egypt. Meron kang matinding pagbubulay-bulay ngayon, Lord. Maiiwan ko ang church. Help me, Lord, to decide. Give me strength, Lord, to choose the right. Hindi yung pag nagdesisyon ka, wala man lang pagsangguni sa Word of God. Yung iba nagpapaalam kapag meron ng desisyon, magugulat ka na lang. Tapos na lahat. Tapos feeling thankful pa. God bless you, my brother. Pero isip ko, ibabalik ka din ng Diyos pag predestinado ka, pero maraming mawawala sa iyo. Lahat naman ang ina-advisean ko ganon. Our first option is manindigan sa Diyos. Magtiwala at manalig sa Kanya, pero dahil sa kakulangan pa natin, hindi pa tayo malago, well, pinapayagan tayo ng Panginoon, pero habang nandun ka sa malayong lugar, patuloy Kanyang inaabot at tinutulungan, tinuturuan, at ipinapahayag pa rin ang Kanyang kalooban sa iyo. Kaya kapag yung mga kapatid nating lumayo, pag bumalik niya, sabihin, iba talaga. Sayang. Dapat pala dati pa nakinig na ako. History repeat itself. Stories repeat itself. Pero sige, pinapayagan natin. Dahil kung yan ang kakayanan mo, andyan pala yung sukat mo, ang Diyos ang bahala. Sabi diyan, have somewhere that you go to church and you call it your church. The home church. Sabi pa ng prophet, 1964, we believe, naniniwala tayo, na ang bawat Kristiyano ay kinakailangang merong home church na kanyang pinupuntahan. Hindi pwedeng sabihin, kasama ko sa katawan ni Kristo, isa akong Kristiyano. Pero ang totoong Kristiyano, merong home church at alam niya kung saang lugar yung church niya. Nasa La Purisima. Sa dako natin. Nakakalungkot. Kung ang simbahan mo ay ang La Purisima, pero mas masaya ka sa iba, lumipat ka na lang doon. Nakakalungkot. Kung mas pinagpapala ka sa mga pastor ng ibang simbahan, at mas nire-respeto mo at kinikilala kaysa sa dakong ito, you're missing the target. And may the Lord help us for that. Dapat alam mo na mayroong iglesia, gaano kahalaga ang iglesia, dapat parte ka ng iglesia, dapat alam mo kung saang lugar yung iglesia, dapat pumupunta ka. Go to church that they go to. Kailan ka pupunta? Pag Lunes, para makipagchismisan. Pag Martes, para mangutang. Pag Huwebes, para makikain dahil may birthday party. Pag Sabado, dahil merong swimming. Wala pa lang, di tayo magsiswimming dito. Sabado, dahil merong get-together. Kailan ka dapat pumunta? Anong araw, mga kapatid? Ano yung tinalian sa langit sa palagay niyo? Wednesday po at Sunday. 2 araw ang tinalian sa langit sa lugar ng La Purisima. Miyerkules po at Linggo. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, malaya po kayong paniwalaan na yan. Pero meron pong 2 araw na tinalian sa langit sa lugar ng La Purisima. Araw ng Miyerkules at araw ng Linggo. Pag wala kayo doon, you're missing the target. Hindi ka lalago. Ang oras hindi magpapahintulot. Sabi pa diyan, every Christian ought to meet, di ba?
Bakit merong pagtitipon? Sapagkat kinakailangan nating mag-meet sa isa't isa. Gaano na ba natin kakilala ang isa't isa? Nung nakaraan, isa rin to sa binubulay ko nung mga nakaraan. Minsan guilty ako. Dahil isa lang naman kasi si Brother Ryan eh. Kaya nga I advise to the young people, to the other elders, mga nanay, si mama. Sabi ko, kausapin nyo naman yung mga kapatiran. Kasi lalo-lalo pag may bisita, ako yung haharap. At guilty ako. Pinapa-realize ng Panginoon sa akin, hindi mo nakausap yung mga kapatid. Hindi mo man lang sila nayatid sa labas. Well, isa lang kasi yung katawan ko, mga kapatid. Pero, minsan ipinaparamdam sa akin ng Panginoon yung guilty feeling na hindi ko man lang nakumusta yung kapatid, hindi ko man lang natanong. Pero tayo, bilang mga kapatiran, hindi lang ito obligasyon ng pastor o ng manggagawa. It is our responsibility. Katawan tayo ni Kristo. Kaya nga minsan iniisip ko, ano kaya kung gulatin ko kayo? Actually, saksi ang Diyos, gugulatin ko kayo. Pagpunta nyo sa church, walang gawain. Activity yung gagawin natin. Gumawa ka ako ng grupo dito, 20 grupo, paglaban-labanin ko to. Para lang magkakilala ang mga ito. Kung sino dito yung mga mukha pang mga, di ba? Tapos may premyo. Gulatin kayo. 20 grupo. Taglilima, bawat grupo. Ang mananalo merong 20,000. Naku, puro may ngiti yan. Aktibo yan lahat. O kaya merong raffle, merong ref. Merong 65 inches na TV. Gugulatin ko kayo. Kung meron lang akong pera, ginawa ko na yan. Ang dami kong pagbubulay-bulay, kung ako lang bibiyaan ng Diyos, ang dami kong gustong gawin. At tatawa ko, sino ba yung nangaral na ang pastor nyo ay may vision? Pasalamat kayo kung ang pastor nyo merong vision. Sino yung, si Pastor Tomas o si Pastor Nestor? Pastor Ron, di ba yun? O Danny? Pastor Danny Del Mundo, no? Hindi pala dito, si Pastor Danny Del Mundo. Tama ba? Ang naalala ko dito kasi nabanggit ko nga yung CR. Sabi ko, pinicturean ko sa Iriga City. Si Pastor Nestor. Di ba? Si Pastor Nestor. Pag vision kasi, may nakikita ka sa unahan. Tama ba, Pastor Nestor? Ini-imagine lang yan. Iniisip lang yan. Nang i-drawing to ni Brother Onyok, ganito, ganyan, may aircon. Dilagyan niya. Pag tinignan mo daw sa gawa ni Brother Onyok, ang gandang tingnan. Pero isip ko, imposible. Nung ipatayo natin yung first floor, sabi ko kay Kuya Jun, huwag mong punuin. Kasi magsi-second floor. Pero, yung katotohanan, mga mahal kong kapatid, saksi ang Diyos, alam kong hindi tayo makakapag-second floor. Wala tayong kakayanan. Niisip ko sayang nga yung poste natin sa baba kasi 3/4 lang yung binuhusan. Merong nakausling mga kabilya kasi hindi, kung magsi-second floor, dapat merong nakausling kabilya para doon ikabit ulit kapag itinuloy na. Diba? Salamat! Sapagkat meron tayong nakikita. Ang dami ko pong napagbubulay-bulay para lang po sa kapakanan ninyo. Kapag naiisip ko, gaano kaya ka-close tong mga magkakapatid na to? Gaano na ba tayo ka-close sa isa't isa? So, sa susunod, magdagat tayo. Gusto niyo ba yon? Magmi-meeting kami mga elders about sa nalalapit nating anniversary. Dahil ika-cancel muna natin. Pero gagawa tayo ng paraan para matuloy pa rin. So, tuloy natin. Ang oras hindi magpapahintulot, mga kapatid. The true church will be taken away. Amen. Ang pinag-uusapan yan, the rapture. Harvest time. There then must come upon the scene in this age those who will bring the wheat and tares to maturity. So binanggitan ng prophet yung paglago. The tares are already maturing very fast under corrupt teachers who turn the people from the word. But the wheat also
mas mature. I-parallel natin, sabihin natin, tingnan natin yung difference, yung pagkakaiba. Tingnan natin. Yung taris daw, yung denominations, yung unbeliever, lumalago. Lumalago din sila sa mga guro na meron sila. So paano rin lalago ang trigo? Sa mga guro, sa mga lingkod, mga manggagawa ng Panginoon. The wheat also must mature. And to hear, God is sending the prophet messenger. Ito na sasabi ko kanina, na the promised word, na kinakailangan ang totoong iglesia sold out. Hindi 50-50 sa message. Dapat sold out sa pangakong salita sa ating Panginoon, sa ating panahon na sinugo ng Panginoon sa atin. Ang ibinigay sa iglesia para sa kanyang maturity sa panahon ng pag-ani, God is sending the prophet messenger with the vindicated ministry that he might be accepted by the elect. They will hear him as the first church heard Paul, and she will mature in the word, the promised word, until becoming a word bride. Meron bang lalago na hiwalay sa church? Meron bang lalago na yung church na kinabibilangan ay hindi sold out sa Panginoon at sa mensaheng kanyang ipinadala? Ang propeta ang may sabi, para lumago ang trigo, papakinggan ng mga totoong nobya ni Kristo, ang propeta sa huling panahon na kagaya kung paano pinakinggan ng mga mananampalataya si Pablo sa unang iglesia. Intindihan niyo ba gaano kahalaga yung propeta sa ating panahon? Ang magiging trato natin sa prophet, ang sinugong bindikadong mensahero ng Panginoon sa ating panahon, kung paanong kinilala si Pablo, ay ganon din dapat natin kilalanin ng propeta sa ating panahon. Kilala natin si Pablo, pero si Pablo ay para sa Episo. Sinugo ng Diyos si Brother Branham para sa atin, para higit natin siyang mas makilala. At tanggapin ang salitang napapanahon para sa ating paglago. And we thank God, mga mahal kong kapatid, meron tayong salita na nagno-nurture sa atin at nagno-nori sa atin. So isinugo ang propetang ito para saan? She will mature in the word until becoming a word bride. The false church groups will come together in word council of churches. This world council of churches is the image erected to the beast. This image will try to keep the bride from preaching and teaching, etc. But before the Antichrist in person takes over this complete world system of churches, the true church will be taken away from this world to be with the Lord. God will catch away His bride for the great marriage supper of the Lamb. So meron pa rin gagampanan yung Papa sa Roma. Meron pa rin gagampanan yung mga simbahan, mga mahal kong kapatid. At kapag hindi daw natin yan naintindihan, may iiwan tayo. Kinakailangan nating maintindihan ang totoong iglesia. Ano meron sa iglesia ng Panginoon at ano ang kanyang tinatayuan. Dapat maikumpara natin, meron tayong discerning spirit na makita natin ano ang pagkakaiba ng church sa labas sa church na meron tayo. Sana po makita nyo, hindi nyo masabing, pare-parehas lang naman. Iba po. Iba ang totoong iglesia ng Panginoon sa pinanggalingan nating relihiyon. Sabi pa ng propeta, kung titingnan niyo ang Roman Catholic Church, hindi ko na ito sinama sa quote, ang mga madre, yung mga nun, mga mahal kong kapatid, may tinatawag na last veil. Pag naranasan na yung tinatawag na last veil,
sabi ng propeta, ang buong katawan, kaluluwa at espiritu ng isang nagmadre ay pag-aari na ng simbahang Katoliko at wala na siyang karapatan sa kanyang sarili. Kinakailangan nilang magsuot ng veil, yung veil na sinusuot nila. Kinakailangan nilang magsuot ng maayos sa damit sapagkat sila ay pag-aari na ng Katoliko, ng Roman Catholic Church. Pero sabi ng propeta, hindi ganyan ang nobya ni Kristo. Bakit kayo nagpapahaba ng buhok, mga sister? Bakit kayo nagsusuot ng tama? You are more than the madre. Pero tingnan nyo ang kasuotan ng madre, di ba? Sino nakakita na ng madre? Ang totoong nobya ni Kristo, pag-aari ni Kristo. Hindi pag-aari ng anumang organisasyon. Sabi ng propeta, ang isang madre, ibinigay na niya ang kanyang kaluluwa, pagkatao sa simbahan. Pero ang nobya ni Kristo, ibibigay niya ang kanyang sarili sa salita at sa Panginoon. Na ang salita at ikaw, tayo, ay magiging isa. At ang totoong iglesia, mga mahal kong kapatid, ay sila ang kukunin ng Panginoon. Sabi dito, the true church is waiting for the coming of the Lord. 1963, April 12. Kailan binuksan ang 7 selyo, nireveal yung 7 selyo, yung 7 seals? March. Di ba? Pinangaral ng propeta, buwan ng March. Sino nakakaalam? Di ba? Inisa-isa niya. Pero 1963, the true church is waiting for the coming of the Lord. So meron ba kayong alam ng mga iglesia na hindi na naghihintay? They are not belong to the true church. I'm sorry to say that. But that's what the prophet says. Ang totoong iglesia, naghihintay. At kung parte ka sa katawan ni Kristo, hallelujah, na merong pagkaunawa, merong pagkakilala sa Panginoon, merong kang puso ngayon na naghihintay sa Kanya. Are you waiting for the Lord? Totoo? Totoo? Ano sinabi ni Juan na minamahal? Ang totoong naghihintay sa Panginoon na mayroong pag-asa sa kanyang puso ay naglilinis sa kanyang sarili. Sinasanctify niya, pinapabanal niya ang kanyang sarili. Ibig sabihin, ano ba meron sa sanctification, mga mahal kong kapatid? Ano meron sa pagpapakabanal? Pagsunod sa salita. Ulitin ko, ang meron sa sanctification process, ang meron sa pagpapakabanal, pagsunod sa salita. Sabi ng Panginoon, sa John chapter 17, Ama, ang iyong salita ay katotohanan. At pabanalin mo sila ng iyong salita. Thy word is truth. Sanctify them by thy truths. Kapag sinusunod natin ang salita ng Diyos, ipinamumuhay natin, naniniwala tayo na siya ay muling babalik. Inihahanda natin ang ating sarili para sa Kanya. Kung totoong naghihintay tayo at parte ng totoong iglesia ng Panginoon, naghahanda tayo. Amen. We are preparing, mga mahal kong kapatid. Amen. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Tayong lahat ay magsitayo. Conclusion tayo. Ibibigay ko ang aking konklusyon. Ano meron sa totoong iglesia? I-summarize natin sa maikling pag-summarize. Pagkaunawa o kapahayagan, totoong kapahayagan sa totoong iglesia ng Panginoon. Ang nagtayo, ang nagtatag, walang iba si Kristo. At siya ang ulo. Nasa Kanya ang authority, nasa Kanya ang pamumuno. Pero dahil Espiritu siyang nakaluklok sa trono, yung Kanyang glorified body, at ang kasama lang natin ay ang Kanyang Espiritu. Ang Kanyang Espiritu ay ibinigay niya una sa mga manggagawa para maging extension ng kapangyarihan
at pamamahala ng Diyos sa lupa. Merong iglesia, mga kapatid, na pinamumunuan ng Panginoon na meron siyang mga ibinangon ng mga kalalakihan para tayo ay pakainin ng kanyang salita. And what is the purpose ng feeding, ng nourishing? Para tayo ay lumago, lumaki, at maabot ang pangangatawan ni Kristo, yung sukat na nais ng Diyos sa atin. Ano meron sa iglesia ng Panginoon na wala sa labas, na wala sa bahay? Ang meron sa iglesia ng Diyos ay fellowship. Amen. We come together here in this place. At ayaw ng Diyos, mga mahal kong kapatid, na lagi tayong nasa pag-iisa. Merong mga time, there are times na kinakailangan nating mag-solo. Pero yung pagsosolo natin, hindi nangangahulugan na iiwan mo ang church, iiwan mo mga kapatid, iwanan mong sino man. Nararanasan ko ring lumayo, magbulay. Pero kaya ka nag-iisa, nananalangin, nag-aayuno, kung minsan napipilitang lumayo, sapagkat merong bagay kang hinahanap. At kung in a wrong way naman na lumayo ka, napilitan kang gawin ng isang bagay na hindi ayos sa kalooban ng Panginoon, naroon ka sa pag-iisa, nasa Maynila, na nagtatrabaho sa mga kapatid nating nasa Maynila, kapatid nating nasa ibang bansa, si Brother Jaspel sa barko. Ang isang araw kausap ko lang, tinatanong ko siya kung nasusubaybayan niya ang mga pangaral. Nadadownload lang niya ang mga videos natin, mga pangaral, pag nagkataon na ang barko ay merong signal o kaya malapit na sa isla, sa lupa. Pero sinisikap ng ating kapatid na masundan lahat. Tinatanong ko din yung iba, Sister Irene sa London, si Brother Junior sa Canada, si Brother Virgilio, sila Sister Jane, binibigyan ko ng message, sila Sister Janine, nasa buhi na hindi nakakadalo ng gawain. Gusto ko lang kahit paano makapakinig pa rin sila. Pero kung nasa malayo kang lugar, ang mga salita ng Diyos na pwedeng umabot sa iyo, katinig niya mismo, kakausapin ka niya, ipapahayag niya kung ano talaga ang kanyang kalooban. Meron kang kakauhawan sa iyong puso at ibabalik ka ng Panginoon. Isang araw, ibabalik ka ng Panginoon. Pero kung hindi man, kagaya ni Brother Virilio na nag-iisip ng pwede siyang nandun na lang sa Canada, lumipat sa ibang lugar, doon sa lugar nila Brother Mervin, kanila Pastor Barry, that's okay. At kung doon na siya titira, so merong proper endorsement, merong tinatawag na endorsement, pagkilala. Mag-uusap pastor sa pastor, manggagawa sa manggagawa, na ito, miyembro namin to sa church, at dyan natitira pang habang buhay na. Yan na yung kikilala ng iglesia, yung lugar ng Alberta, lugar ng Calgary, Canada, at ikaw na po, Pastor Barry, ang kanyang magiging pastor. And that's okay. Pero kung walang proper endorsement, we're missing the target. Hindi natin pinipigilan yung sino man na umalis. Meron pa ring, sabihin natin, meron pa ring part na pwedeng kalooban niya ng Diyos. Pero mahirap po na magpakasakali. Pero kung ang Panginoon naman, merong leading sa atin, leading sa inyo, sa mga plano pang mag-abroad, nasa inyo yan, mga kapatid. At least nasabi ko kung ano yung dapat. Dumating man ang araw, wala kaming magiging pananagutan sa inyo. Lalo po ako. May the Lord help us. May the Lord guide us, mga kapatid. Tayo manalangin. Yuko natin ang ating mga ulo. In a short prayer. Hallelujah. Dakilang Diyos, Panginoon, salamat po sa mga salitang aming napakinggan sa umagang ito na aming pinagsaluhan. Salamat po sapagkat Ikaw ang nagkakaloob ng aming pangangailangan. You are the provider, Lord. Wala po akong maituturo, wala po akong maipapahayag kung hindi ka po nangusap sa aking puso. Kung hindi ka po, Panginoon,
nagbigay ng kaunawaan at kapahayagan. At nagpapasalamat po kami sa iyo sa umagang ito, sapagkat muli mong binuksan ang langit at pinuno ang lamesa na meron kami sa araw na ito para kumain sa iyong hapagkainan na merong saganang mga salita sa umagang ito. At sana nga po, Lord, ang bawat isa ay kumain ng pagkainam at nagustuhan ang pagkain na ito na iyong inihanda sa amin. At kung merong mga nangangailangan pa ng paglago, dakilang Diyos, akin pong ipinagkakatiwala sila sa iyo. Kung meron pang mga bata sa pananampalataya sa dakong ito na nangangailangan ng pagkain na nauukol sa kanilang gulang, Lord, ikaw pang gumawa ng daan sa bawat isa. Ikaw po ang nagpo-provide at gamitin mo ang mga lingkod mo sa dakong ito. Mula sa iyong lingkod at sa aking mga kapatid na lalaki na binigyan mo ng pribilehiyo, ng pagkakataon, Lord, na gumanap sa iyong kalooban para sa iglesia sa dakong ito, na magamit, Panginoong Diyos, at pa-extend mo ang iyong pag-care sa mga mananampalataya sa dakong ito sa pamagitan ng mga lingkod na yung ibinangon sa dakong ito, sa mga kalalakihan na nagtuturo at nangangaral. Higit mo pa po silang palaguin, Panginoong Diyos, at pagkalooban kami ng masaganang biyaya at pagpapala, lalo pat meron kaming sapat na imbak, Panginoong Diyos, upang hindi magkulang ang iglesyang ito. Punuin mo ang puso ng aking mga kapatid na kalalakihan ng kapahayagan at kaunawaan na nagmumula sa iyo, upang ang mga biyayang ito na nagbuhat sa iyo, Panginoong Diyos, ay may pagkaloob sa bawat isa. To all of us, Lord, kahit sa mga kababaihan, sa mga young people, ikaw nawa ang patuloy na magpasagana sa bawat isa. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. We thank you, Lord, for thy word. Salamat po muli sa pagkakataon na yung ibinigay sa amin. Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang iyong munting iglesia sa dakong ito. Mangyari lamang po ang iyong sakdal na kalooban. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Kayo na po ang bahalang umabot sa lahat, kumatagpo sa lahat ng pangailangan, lalong-lalo po sa mga kapatid namin na nasa malayong lugar. O kaya naman po, Panginoong Diyos, sa mga kapatid namin na nandito. In physical, they are here, Lord, but their hearts are far away from you. Ilapit mo ang mga pusong ito na nalayo sa iyo. Kausapin niyo po, abutin niyo po. Gamitin niyo ang bawat isa sa amin para ang mga kapatid namin na nalalayo ay maibalik sa iyo. Dalangin namin ang lahat ng ito sa iyo, Panginoong Diyos. Kalakip ng pagbabalik ng pasalamat, papuri sa iyong dakilang pangalan. Aming dalangin ito, hiling sa makapangyarihan mong pangalan, aming Panginoong Jesucristo. Everybody says Amen. Amen and Amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid.